Pagkatapos nga po nung resignation ni VP Sara kahapon bilang DepEd Secretary, nag-circulate na naman po sa social media yung panawagan ng taong bayan na gawing DepEd Secretary po si VP Leni. Sabi nga po dito ng isang kilalang DDS vlogger, si Sas, sabi niya, Leni for DepEd Secretary, #dapat si Leni. Tapos kung makikita yung reaction ng kanyang mga followers, nagtawanan sila. So hindi ko po alam kung sincere siya or hindi, no? Or kung sarcastic siya dyan. Pero sabi pa niya dito, I sincerely hope Leni becomes DepEd Secretary of BBM. It will be poetic justice. Sabi niya yan. Well, ako po naniniwala na kung magiging DepEd Secretary si VP Leni, makakapag-perform po siya bilang DepEd Secretary at naniniwala ako na maiaangat nila ang kalidad ng edukasyon dito sa bansa natin. Kasi unang-una sa track record po, no, masino pong gumamit ng pondo sa VP Leni. Kahit maliit lang po ang pondo, na ma-maximize nila ito, nagagamit para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Pangalawa, may background po si VP Leni sa education. Dati po siyang guro at naniniwala po ako na marami siyang kakilala ng mga eksperto sa larangan ng education na makakatulong sa kanya kung sakaling magiging DepEd Secretary po siya. Kita naman po, evident po ngayon na hindi na po siya opisyal ng gobyerno, nasa angat buhay po siya. Yung focus po nila ay sa education. Nakita niyo naman po yung mga binahagi ko sa inyo na nagpapatayo sila ng mga dormitoryo, classrooms, nagtatag sila ng mga community learning hubs, ng mga community library, at saka nagkaroon sila ng Bayan Ko, Teacher Ko, at iba't iba pang mga proyekto at programa na talagang nakakatulong sa pamahalaan natin upang iangat ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. So regardless kung sarcastic or sincere po yung panawagan, no, ng mga DDS or ng panawagan niya na maging DepEd Secretary si VP Leni, ako po and I'm sure maraming naniniwala na makakapag-perform at magiging mahusay na DepEd Secretary si VP Leni. However, ito po yung malungkot para po sa akin. Sa nakikita ko at sa observation ko sa direksyon na tinutungo ni VP Leni, nakikita ko na wala na po siyang interest na bumalik, no, sa national government. Sa akin pong palagay, base po sa nakikita ko ngayon, sa tingin ko, maglo-local lang po siya. Magme-mayor sa Naga, or di kaya naman po ay magpo-focus na lamang sa angat buhay. Para po sa akin, mabuti na yon. At least, malayo po siya sa, alam niyo na, magulong mundo ng politika. Pero at the same time, nakakatulong pa rin siya sa gobyerno, no, sa ating pamahalaan. Kung mag-local man siya, mabuti din yon dahil makakapag-focus po siya sa isang community. Pero kung ako po yung tatanungin nyo, mas okay na nasa angat buhay na lamang siya. At least doon, malaya siyang makakapagtrabaho. So, ang pakiusap ko lamang po sa mga DDS na talaga namang ikinakabit na naman po ang pangalan ni Atty. Leni, no, sa mga drama, sa mga issues na pampolitika dito sa bansa natin. Sana naman po ay lubayan nyo na siya dahil gumawa na po siya ng sarili niyang paraan para makatulong sa bansa natin, sa ating mga Pilipino. At kung tatakbo man po siya, most likely nga po ay local government, no? So, sana po lubayan niyo na siya dahil nakita po namin, nung mga nakaraang 6 na taon sa panunungkulan ni VP Leni bilang Vice President, maraming tao sa social media, mapa-vlogger man yan, mapa-troll, or mapa-individual, maraming tao ang talaga namang dinisrespect siya, binaboy yung pagkababae niya, kung ano-anong ginawang kasinungalingan, fake news, minalign, mga satire post, no, para lamang bastusin yung pagkatao ni Atty. Leni. Pero hindi siya gumante sa mga taong ito. Marami na siyang natanggap na maaanghang na salita, bastos na pananalita, at talaga namang hindi katanggap-tanggap. At hanggang ngayon, may pailan-ilan pa rin na patuloy siyang binabastos, no? Kahit tapos na siya sa termino niya at wala na siya sa gobyerno. Patuloy pa rin yung pagmamalign, pagpo-post ng mga satirical post para gawing katawa-tawa at kutyain sa Atty. Leni. Patuloy pa rin po yan. Kaya, ang pakiusap lamang po natin sa mga taong yan ay tantanan nyo na po sa Atty. Leni Robredo dahil meron na po siyang sariling paraan para tumulong sa mamamayang Pilipino. Sa kabila po ng ginawa nyo sa kanya, humanap pa rin siya ng paraan para makapagpatuloy sa pagseserbisyo sa mga Pilipino, no? Hindi niya deserve yung mga salita at mga kasinungalingang pinakalat nyo sa kanya. Kasi kahit kailan hindi po siya naging tuwali, hindi po siya humingi ng sandamakmak na pondo, at kahit kailan wala po siyang ginawang kasalanan sa mga Pilipino.
So yun lamang po mga kababayan, maraming po salamat sa panonood. Sana po makapag-comment kayo at malike nyo ang ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.